Magandang hapon Pilipinas, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa araw nito ng Miyerkules, patuloy po sa pag-iral itong northeast monsoon o yung hangin-amihan makakaapekto yan, particular na dito sa atin sa bahagi ng Luzon. Ayon po sa pag-asa, inaasahan po natin dito sa Batanes, Calayan, and Babuengo of Islands ang maulap na kalangitan na magdadala ng mga mahihinang pag-ulan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan po natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na madalas po nating maranasan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya make sure na meron po kayong baong payong kung kayo po ay lalabas ng inyong tahanan. At bagamat patuloy po ang pag-iral ng hanging-amihan sa bahagi ng Luzon, hindi na ito singlakas nung ito ay nasa peak season pa. Unti-unti na pong umiinit ang ating panahon, kaya naman ngayon alamin po natin ang highest temperatures na naitala po ng pag-asa kahapon dito sa ating bansa. Nangunguna po sa ating listahan ng Davao kung saan nakapagtala po tayo ng 35.3 degrees Celsius. Ibig sabihin po nito talagang napakainit ng panahon na naramdaman ng ating mga kababayan Davaoenyo. Dito naman po sa Subic Bay, nakapagtala tayo ng 33.8 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan, umabot po ito ng 33.7 degrees Celsius. Sumunod naman po dito ang Tuguegarao kung saan naramdaman ang 33.5 degrees Celsius. Ganoon din po dito sa Vigan, Ilocos at pati na rin dito yan sa may Science Garden, Quezon City. At sumunod naman po dito ang Port Area, Manila kung saan nakapagtala po ang pag-asa ng 33 degrees Celsius. So patuloy po nating babantayan ang patuloy ring pagtaas ng ating mga temperatura at pag-init pa ng ating panahon sa mga susunod pang mga araw. Taong 2011, ginimbal ng isang di malilimutang trahedya ang northeast of Japan. Dahil ngayong araw, inaalala natin ang ika-4 na taon ng tsunami sa Japan, balikan po natin ang ilan sa mga mahalagang detalye mula dito. 26 na minutong makalipas ang alas 2 ng hapon noong March 11, 2011, naitala ang sentro ng malakas sa pagyanig sa line 231 miles northeast ng Tokyo, Japan. Naitala po ang magnitude 9 na lindol sa lalim na 15.2 miles. Agad na naalarma ang kinaukulan dahilan upang maglabas ng tsunami warning from Japan to US West Coast. Kabilang po dito ang 50 bansa kasama na ang Pilipinas. At sa loob lamang na hindi bababa sa isang oras, rumagasana ang gahiganting mga alon dala ng tsunami na tinatayang nasa 30 feet ang taas. Bukod po sa napakalaking danyos ng pinsala, libu-libong buhay rin ang nawala mula yan sa pangyayaring ito. Nagpapaalala lamang po ang lindol at tsunami na nangyari sa Japan na walang pinipiling lugar at oras ang natural disasters. Kaya naman mahalagang magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman tungkol dito at malaman ng mga paghahandang dapat gawin. Makalipas po ang 4 na taon, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagbangon muli at pagiging mas handa pa ng mga tao sa Japan. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather girl na si April Aneri mamaya po yung alas 3 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amula Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang hapon po sa inyong lahat.